Marahil nakita mo na ang mga video ng 4 na paang robot, ang iba may ripleng nakatali sa likod, ang iba humihila ng gamit sa maputik na trinsera. Mga sundalong malapit lang nakatingin sa controller at kinokontrol ang mga ito parang avatar sa video game. Parang nagkatotoo ang science fiction ng Ukraine sa labanan at nakakaengganyo ang ideya. Bakit mo isusugal ang buhay ng isang sundalo kung kaya namang magdala ng bala, mag-imbestiga ng trinsera at kahit mag-detect ng mga pampasabog ng isang robot? Habang nagtago ang tao sa putukan, ang robot ay walang takot o pagod at tuloy-tuloy hanggat buo at konektado. Ang hukbo ng mechanical na aso ay tapat, hindi napapagod at kayang isakripisyo, eksaktong gusto ng mga general at defense contractor. Dito muna tayo titigil. Alam ng sinumang nakakita ng robot sa labas ng showroom kung ano ang madalas mangyari sa totoong mundo. Natutumba, natitigilan, nagkakaberya. Sa totoo lang, hindi maganda ang trato ng mga war zone sa mga hindi pa tapos na prototype. Ginawang estratehiya ng Ukraine ang science fiction, ngunit mas matindi ang naging tugon ng realidad kaysa inaasahan. Pinagmulan at pananaw. Nakakatawa kasi, hindi naman talaga ginawa ang mga robot na ito para sumugod sa trench ng Russia gamit ang mga grenade launcher. Kunin na lang natin ang BAD-2 units. Dawa sa Britanya, may 4 na paa at kasing laki ng katamtamang aso, kaya nilang tumakbo ng matagal, magdala ng supply, o magsilbing mata ng sundalo gamit ang kamera sa delikadong lugar. Ganito ang robot na laging ipinapakita sa Defense Expo. Compact, maraming gamit, at parang galing sa Black Mirror. Hindi lang ito nakita ng mga sundalong Ukrainian bilang laruan sa parada. Kapag binigay mo ito sa mga taong lumalaban para mabuhay, magsisimula silang mag-eksperimento. Kung magawang kasing flexible ng sundalo ang mga robot, mas mura, mas mabilis, at maiiwasan ang pagdanak ng dugo, malaking pagbabago yon sa labanan. Iyan ang pangarap. Isang mekanika na platoon na parehong kayang mag-adapt at pwedeng isakripisyo. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa ay ang pagdami ng mga badge series robodogs na lumitaw sa silangang Ukraine. Yung nasa video, hindi sila yung espesyal na Boston Dynamics na halimaw. Marami sa kanila ay mga mas murang chassis. Ang ilan ay galing pa sa mga gumagawa sa China na nirefit at nireprogram ng isang kumpanya mula UK para magamit sa labanan. Inilarawan ng kumpanya ang mga ito bilang ginawa para sa recon, pagtuklas ng mina at lohistika. Mahalaga ang simula dahil ipinaliwanag nito ang mga sumunod na pangyayari. Depende sa gamit, pipili ang sundalo ng tracked robot, wheeled UGV o quadruped at ikakabit ang kinakailangang gamit. Kung may sugatang kasama, ikakabit nila ang stretcher capsule sa robot para mailikas ito. Kung kailangan nilang pasabugin ang saradong pasukan, didikitan lang nila ito ng pampasabog at pausa din ito paloob. May plano na lagyan ng machine gun module ang robodog at ilagay ang tagabaril sa likod ng screen sa hinaharap. Ang pag-improvise ay naging tactical na bentahe, ngunit kadalasan, improvisado lang ang mga robot sa halip na sadyang idinisenyo para rito. Kasabay nito, pumasok ang mga lehitimong industrial na kumpanya. Ang mga bagong UGV mula sa kanluran, particular na ang Themis ng Estonia, ay ipinadala at pinalawak para sa paggamit ng mga Ukrainyano kung saan inilalarawan ng mga kumpanya ang mga ito bilang multi-role modular platforms para sa mga gawain tulad ng paglikas ng mga sugatan at pagtanggal ng mga pampasabog. Ginagawa ng mga gobyerno at manufacturer ang Ukraine na customer at mabilis na feedback loop. Ipadala ang kagamitan, kunin ang feedback mula frontline at gawing updated ang produksyon. May mahalagang paalala rito. Ang mga robodog ng Ukraine ay unang henerasyon at hindi pa ganap na sistema. Galing sa komersyal na disenyo ang mga makina at inayos para sa digmaan. Kaya parang mga sundalo ay nagbe-beta test pa habang lumalaban. Bagamat may benepisyo, medyo marupok din ito. Ang modularity at mabilis na pag-aangkop ay mabilis ang solusyon pero hindi nito kayang lutasin mag-isang tibay, seguridad ng komunikasyon o pisika ng putik at dalisdis. Isa ito sa mga dahilan kung bakit di pa umaarangkada ang proyekto. Hype, pagsubok at mga larangan ng labanan. Ngayon, mas napansin ang di magandang modelo ng Banto. Maliit para gumapang sa guho, malakas maghatid ng supply o bala, at magaan buhatin sa trap. 5 oras ang baterya, abot 3.5 kilometro, may built-in camera at thermal optics. May ulat na halos hindi sila makita ng thermal sensors ng mga Ruso. Kung totoo yon, maintindihan mo kung bakit inisip ng iba na makakabago ng malaki ang mga ito sa takbo ng laban. Isipin mong makalusot ang robot sa mga linya ng kalaban habang nananatiling ligtas sa likod ng kublihan ang mga sundalo mo. At syempre, hindi doon natapos ang hype. May mga defense outlet pang naghaka-hakang lagyan sila ng rifle o granada launcher. May balita na gagawin silang parang kamikaze robots na puno ng pampasabog at ipapadala sa unahan bilang suicide bombers. Sila ang perpektong disposable na sandata, kasing dali palitan ng bala, nakakadiri pero may kakaibang lohika rin.
Kung nagpapalipad ka na rin lang ng mga drone papasok sa mga bunker, bakit hindi mo na lang ipadala ang isang ground robot para tapusin ang trabaho? At kung lalawakan mo pa ang pananaw, hindi lang ito tungkol sa isang makina. Ang Ukraine ay nagsasagawa ng eksperimento gamit ang iba't ibang uri ng mga uncrewed ground vehicle. Ang ilan ay dinisenyo para sa lohistika, ang iba naman para sa reconnaissance, pero ang ilan ay talagang para sa direktang labanan. Ang badbadu lang talaga ang nakakuha ng atensyon ng media dahil, aminin na natin, astig talaga ang itsura nito. Mukha talaga itong mula sa hinaharap. Huwag kalimutan ang sikolohiya ng ganitong imahe. Robot na aso na may ripleng nakatali. Halos kusa na itong naibebenta. Tumatama ito sa likas na ugali ng tao na umaasa ng teknolohiya ay kayang gawing madali at malinis ang magulong pakikipaglaban. Nagbibigay ito ng pag-asa na kung may tamang makina, magiging mas madali, epesyente at posibleng mas malinis ang digmaan. Pero alam ng nakaobserba sa pattern na ito kung paano ito karaniwang nauuwi, di ba? Naalala mo noong umpisa ng mga drone? Pinuri silang hindi mapigilan, eksakto at revolusyonaryo. Bagamat binago ng mga drone ang digmaan, napatunayang mas marupok at madaling mahap ang mga ito kaysa sa inaasahan noon. Ganon din ang nangyari sa mga unang tangke noong unang digmaang pandigdig. Madalas silang masira, mag-init at ma-stuck sa putik. May gamit ang teknolohiya pero ang pag-aakalang palaging kahanga-hanga ito ay nauwi rin sa pagkadismaya. Ganon din ang nangyari sa mga robot na aso ng Ukraine. Sa simula, ipinakilala silang tagapagligtas mula sa hinaharap at dinala ng mga sundalo sa training zone. Nakuna ng kamera ang kilos nila sa guho at isinulat ng mamamahayag na parang may bagong yugto na ang digmaan. Parang matalinong solusyon ito sa kakulangan ng tao sa Ukraine. Hindi napapagod o nasusugatan ang mga robot at hindi rin nila kailangan ng pensyon. Iyan ang uri ng lohika na talagang gusto ng mga ministeryo ng depensa. At sa totoo lang, may mga pagkakataon na parang may basehan ang hype. Ang isang robot nagdadala ng mga supply patawid sa no man's land sa gabi ay nangangahulugan ng mas kaunting sundalo ang nalalagay sa panganib. May isa pa ng robot na nagawang magsagawa ng evacuation, hinila nito ang isang sugatang sundalo papunta sa ligtas na lugar nang hindi na kayang abutin ng mga tao. Sa mga oras na yon, isipin mong simula ito ng isang pangmatagalang bagay, pero may palatandaan na agad ng problema. Maganda ang katatagan ng robot sa patag na lupa, pero alam na nakapanood ng video ng mga makinang iyon sa putikan kung gaano sila kaalanganin kumilos. May mga practical na tanong pa rin. Ilang unit kaya ang magagamit ng Ukraine sa laban? Gaano karaming training ang kailangan ng operators? Magkano ba talaga ang bawat robot kumpara halimbawa sa isang fleet ng murang FPV drones? Realidad sa labanan at bakit ito nabibigo? Ang problema sa mga prototype, sa huli, kailangan nilang harapin ang realidad. Para sa mga robot na asong pang-atake ng Ukraine, hindi ito test range o expo sa Kyiv, kundi putik artilyera, umaaligid na drones at elektronikong digmaan ng Russia na bumabara sa mga signal sa ere. Agad naging malinaw ang mga limitasyon. Unang issue ang lupain. Ang mga video ng robot na naglalakad sa konkreto o patag na lupa ay kalahati lang ng kwento. Ang silangang Ukraine ay hindi patag na showroom floor. Binubuo ito ng mga sakahan, trinsera, baryong wasak at sobrang lapot na putik na nilululon ang mga bota. Para sa makinang may maliliit na paa at lantad na kasukasuan, bangungot ang ganung lupa. Batay sa ulat ng mga sundalo, nahihirapan ang mga robot kapag nababaon sa putik at hirap sa hindi pantay na ibabaw o natutumba kapag may mabigat na karga. May isang opisyal ng Ukraine na nagbiro pa na natatakot daw sa mga lusak ang mga robot. Isang matalim na paraan ng pagsasabi na hindi talaga sila ginawa para sa magulong kalagayan sa unahan ng labanan. At pagkatapos, dumating ang usapin tungkol sa kuryente. Mukhang maganda ang 5 oras na baterya para sa madaling i-recharge na makina. Pero para sa robot sa gitna ng labanan na di tiyak ang tagal, hindi sapat yan. May isa pang katotohanan na ang malamig na panahon ay mabilis magpalubat ng mga baterya at ang mabibigat na kargada ay nagpapababa pa ng tagal ng baterya. Di gaya ng drone na madaling ilunsad at kunin sa isang oras, malaki ang enerhiya na kailangan ng ground robot para umandar. Ngunit ang pinakamalaking problema ay electronic warfare. Ginawang parang sining ng Russia ang pagyajam sa digmaang ito. Pinakikialaman nila ang GPS, ginugulo ang mga signal ng drone at sinisira ang mga komunikasyon. Ang mga robot na ito, tulad ng karamihan sa unmanned system, ay kailangan ng matibay na signal para gumana. Kapag naputol ang koneksyon sa operator, humihinto sila. May mga ulat na hindi lang pinapatigil ng Russia ang mga ito, kundi paminsan-minsan nalilito pa ang control system nila. Ang robot na madaling mapahinto o mabulag sa isang pindot ay pabigat, hindi asset. Samantala, ilang daang dolyar lang ang halaga ng FPV drones para buwiin. Mabilis sila, madaling imaniobra at eksaktong tumatama sa target. Sa kabilang banda, ang mga ground robot na ito ay maaring umabot ng libu-libong dolyar bawat isa, mas mabagal pa kaysa sa sundalong nagjo-jogging at madaling maapektuhan ng parehong mga jamming tools.
Kung ikaw ay komandante ng Ukraine na kulang sa resources, madali lang ang desisyon. Bakit gagastos sa gumagapang na robot kung makakabili ng 10 lumilipad na drone? May human factor din. Mahirap sanayin ang mga operator ng makinang ito dahil mas espesyalisadong kaalaman ang kailangan kumpara sa madaling matutunang drone. Dapat mong alam ang ground navigation, balanse ng kargamento at troubleshooting. Hindi rin laging sulit ang resulta ng effort. Madalas, napapamahal ang sundalo sa ASO, kaya mas gusto nilang ipaayos ito kaysa palitan. Maaring makatubili ang mga sundalo magsakripisyo o maipit sa paghihintay ng pagkukumpuni na mas mahal pa sa bagong unit. Hindi ibig sabihin na walang silbi ang mga robot kung hindi tumugma ang inaasahan at realidad. Kung makatulong sila sa padlikas ng sugatan o pagdadala ng supply, maganda na yon. Gayunpaman, nakakadismaya ito dahil ibang-iba ang ipinahiwatig ng hype. Sa ngayon, masyadong marupok at magastos ang mga robot na ito para sa kasalukuyang gamit, kaya hindi makatwiran. Ang katotohanang hindi nila natutugunan ang mga inaasahan ay muling nagpakita ng isa sa pinakamalupit na katotohanan ng bigmaan. Walang awa ang bigmaan sa mga teknolohiyang hilaw pa. Hindi mo ito pwedeng puliduhin at ulit-ulitin na parang eksperimento lang sa laboratorio. Kapag pumalya ang makina sa unang subok, nawawalan ng tiwala ang sundalo, tumitigil ang mga kumander sa paghiniin nito at nililipat ang resources sa mga gumagana. Aral sa kabiguan at kinabukasan ng digmaang robotiko. Ang digmaan ay laging mabagsik na pagsubok. Noon, ang mga unang submarino ay mga tumatagas na halos bitag sa kamatayan. Ang mga unang eroplano sa labanan ay halos para mga kahoy na saranggola lang na may nakakabit na baril. At ang mga unang tangke, gaya ng nabanggit natin, ay madalas na naiwan sa putikan kasing dalas ng paglusob nila sa labanan. Ngayon, submarino, eroplano at tangke ang humuhubog sa mga makabagong hukbo. Naging kailangan lang sila matapos dekada ng kabiguan, pagbabago sa disenyo at pag-aangkop. Nangyayari rin ang siklong ito sa mga robot. Nabigo ang eksperimento ng Ukraine hindi dahil mali ang ideya, kundi dahil napaaga ang pagpapatupad. Mahalaga rin ang ipinakita nila. Para magtagumpay, kailangan ng mga robot ng otonomiya, matibay na disenyo at resistensya laban sa electronic warfare. Kayang lutasin ang mga problemang iyon, pero hindi ito mura o mabilis. Sa kabila ng kabiguan, may naituro ang Ukraine sa mundo kung ano ang hindi dapat gawin. Para sa US at China, libreng aral ito mula sa digmaan. Tiyak na nagtanda ang mga tagaplano ng depensa sa buong mundo nang makita nila ang pagbagsak ng mga robot ng Ukraine dahil sa putik at jamming. Ang mga nabigong prototype ng Ukraine ay nagsilbing libreng consultant para sa bagong henerasyon ng military robotics. Pero may mas malalim pa tungkol sa mga robot sa larangan ng digmaan bukod sa pagpapalit lang sa mga sundalo. At ito ay ang katotohanang nagbabago na ang lohika ng digmaan. Isipin mo ang hinaharap kung saan mga makinang pwedeng isakripisyo ang lumalaban sa pinakamaduduming labanan, kung saan mga grupo ng ground drone ang sumusugod sa mga minadong lugar o linya ng trinsera bago pa man makalapit ang mga tao roon. Ang ganitong digmaan ay nagpapababa na kapalit na buhay sa bawat pag-atake, ngunit mas magastos sa mga makina. Maaring tumagal ang digmaan dahil mga makina ang sasalo sa pinsalang pantao na karaniwang natutulak sa mga bansa na makipagnegosasyon. Kailangan na nating pag-isipan ito ngayon dahil hindi magtatagal ang pagkabigo ng Ukraine sa paggamit ng mga robot. Uunlad pa ang AI, titibay ang mga baterya at gagaan at tatagal ang mga materyales. Ang mga parehong bagay na naging dahilan kung bakit naging napakadelikado ng mga drone nitong nakaraang dekada ay gagawing practical din ang mga ground robot balang araw, at ito ay nagbubukas ng ilang mga tanong na nakakailang. Kung mas malaking papel ang gagampanan ng mga robot, mas madali bang makipagdigma? Binababa ba nito ang hadlang sa tunggalian dahil pwedeng isugal ng mga leader ang mga makina imbes ng mga tao? Mas nakakatakot ba ang digmaan dahil posibleng magbanggaan ang mga autonomong sistemang wala ng kontrol ng tao? Hindi man sinasadya ng Ukraine, napilitan tayong pasukin ang usapang iyon at maaaring ito ang maging pamana ng mga robot na aso doon. Hindi man sila nanalo o nagbago ng digmaan, ipinakita nilang malayo pa ang ating lalakbayin at kung gaano kabilis tayong makararating doon kapag natutunan natin ang mga aral. O, nabigo ang mga robot na aso ng Ukraine sa totoong labanan. Kung titingnan ang kasaysayan, madalas ang sablay na prototype na yon ay nagiging mga nakakatakot na pambihirang pagsulong sa hinaharap. Ethical at estratehikong implikasyon. Kung magiging perpekto ang paggamit ng mga robot sa mga frontline ng digmaan, tanong, sino ang mananagot sa mga namamatay kung robot ang nagpapaputok? Sa pinakapuso ng tanong na yan ay ang ideya ng makabuluhang kontrol ng tao. At mukhang simple lang ito, dapat manatiling tao ang may kontrol sa mga desisyon tungkol sa buhay at kamatayan.
Pero sa totoo lang, napakahirap talagang tukuyin kung anong ibig sabihin ng makabuluhan. Ayon sa mga grupong pangkarapatang pantao, International Committee of the Red Cross at mga kontra-armas, dapat laging unahin ang tao sa paggamit ng puwersa. Magkakaiba ang operational na definisyon nila. Human in the loop, tao ang nagpapaputok ng sandata. Human on the loop, tao ang nagbabantay at pwedeng mag-override o may makabuluhang pangangasiwang pantao sa buong life cycle ng sandata. Iyan ang dahilan kaya may mga advocacyang grupo tulad ng Campaign to Stop Killer Robots. Astig ang pangalan. Gusto nilang ipagbawal ang mga sistemang walang makabuluhang kontrol ng tao at i-regulate o ipagbawal ang mga gumagamit ng sensors para otomatikong i-target ang tao. Dinala nila ang kaso sa UN at mga pambansang kabisera. Iginiit na ang pagpapaubaya ng ganitong mga desisyon sa mga linya ng code ay labag sa dignidad ng tao at internasyonal na batas. Hindi nakakagulat, hindi lahat ng gobyerno ay nagkakasundo. Noong 2025, nagsagawa ang UN ng konsultasyon sa iba't ibang bansa at hinikayat ni Kalihim General Antonio Guterres ang mga estado na magtakda ng malinaw na regulasyon sa autonomous na sandata pagsapit ng 2026. Ngunit ang mga pangunahing kapangyarihan kabilang ang US, Russia, China at India ay mas gusto ang pambansang mga patakaran at umiiral na mga international na batas kaysa sa isang pandaigdigang pagbabawal. Iyan ang pangunahing suliraning pampulitika dito, kaya itinutulak ng mga grupo ng sibilyan ang pagbabawal. Maraming bansa ang gusto ng internasyonal na balangkas, habang malalaking militar ay mas pabor sa maluwag na pambansang regulasyon. Ang pagyusbong ng otonomo o semi-otonomong sandata ay sabay na nagdudulot ng tatlong legal at ethical na issue: pananagutan, diskriminasyon at proporsyonalidad. Kung ang self-routing ground robot ay nakapatay ng mga sibilyan dahil sa maling target, sino ang responsable? Ang programmer o ang komandante? Ang manufacturer ba? Ang operator? O ang mismong makina? Ayon sa Human Rights Watch at iba pang NGO, hindi malinaw sa kasalukuyang legal na balangkas kung sino ang responsable, kaya maaring magdulot ito ng kawalan ng kaparusahan o maling pagbibintang. Nagkakamali rin ang mga makina sa pag-uuri dahil hindi simpleng label lang ang pagitan ng sibilyan at kumbatan. Madalas itong nakabase sa konteksto, intensyon at banayad na palatandaan ng tao. Hindi pa kayang gawin ng mga makina ang mga desisyong yon na maasahan dahil wala silang moral na imahinasyon. Isa pang alalahanin ay ang panganib na mapuntang teknolohiya sa kamay ng mga hindi autorisado at hindi reguladong grupo. Ang ground robot na ginawang sandata mula sa komersyal na bahagi ay pwedeng kopyahin, baguhin o bilhin sa black market. Dahil sa dalawahang gamit ng teknolohiya, civil robotics at armas, kahit kaunting kahinaan sa kontrol ay pwedeng magdulot ng pagkalat ng mapanganib na kakayahan na lagpas sa kontrol ng estado. Ano ang mga opsyon sa pulisya rito? Sa ngayon, dalawa. Una, ang pagbabawal sa ganap na autonomous na armas na walang makabuluhang kontrol ng tao. Pangalawa, pamahalaang pinangungunahan ng estado kung saan ang mga bansa ay umaasa sa sariling pagsusuri ng batas gaya ng mga pagsusuri sa armas na gaya ng Article 36, doktrina at patakaran sa pagbili imbes na internasyonal na kasunduan. Bawat isa ay may kani-kanyang bentahe at disbentahe. Malinaw ang mga bawal pero mahirap sa politika. Delikado rin ang pambansang patakaran dahil sa butas at hindi pantay na pamantayan. Kung nais nating makita ang pagyusbong ng mga robo-militar sa hinaharap, kailangan din nating mag-ingat. Kung hindi, baka itanong natin, sino ang mamamatay dahil sa maling hatol ng makina? Sino ang mananagot kapag nagiging malabo ang hangganan ng paghusga ng tao at otomatikong aksyon? Mahalaga ang mga tanong na yan at sa mga darating na taon, malalaman natin kung gaano kaseryosong tinitingnan ng mundo ang mga ito. Salamat sa panonood!